Ma'am, nakapaniudto na ka? Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mukaon. Wala. Okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Kernel, mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Magugulat Hindi, sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, belat, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yon si Corner La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yon. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your Honor. So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos? Meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi how ko long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba tinunto mo dire. Mo Maraming maging na ako tinuod, Your Honor. Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ho ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel Lachica ay hindi nabulsa o hindi nakorap?
Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at na-submit po yun sa COA, Your Honor. Pero wala, kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. Paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi? Your Honor, Kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon, Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel Lachica ng fund utilization paano report, kung Your yung fund Honor. utilization report ay peke, dinoktor? Wala kayo doon bilang accountable officer. May pirma po niya, Your Honor. Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay Lachica na, Colonel Lachica na hindi niya ibubulsa yung pera? Buo po ang tiwala ko kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na security officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor. Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disperse. Siya lang ang humahawak ng security information. Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential fund kasi siya po ang expert to, Your Honor. Doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Kanina narinig ko rin na sinabi nyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel Lachica. Hindi nyo ba sinumbong o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay Lachica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information o security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer? Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel Lachica ay gawin niyang security officer, Your Honor, po of the Vice President Office, Your Honor. So kahit na mayroong problema, tinanggap nyo at binigay nyo pa rin yung pera kay Lachica at tinanggap nyo na lang yung sagot niya? Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa COA, Your Honor. Doon sa 4 na quarters, 4 na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel Lachica yung pera? Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor. Yung last quarter of 2022. Na pag ma-encash ko ang pera, Your Honor. In 3 quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel Lachica? Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-encash ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel Lachica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa Sino nagsabi office para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor. So isang doon sa beses lang ground. sinabi para sa 4 na quarters. Tama? Opo, Your Honor. Sino nag-utos sa inyo na i-encash yung 500 million? Hindi po yun buo 500 million, nga. Your Honor. Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung 4th quarter of 2022 na i-encash yung 125? Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo i-encash po sa bangko. So siya ang nag-utos. Sino yun? Anong pangalan niya? Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor. So sino nag-utos sa'yo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125? Kasi paano po ako makabigay kay Colonel Lachica, Your Honor, kung hindi ko Hindi po nga, i-encash Hindi, ang... in-inform kayo may cash, pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba? Ano po? Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125? Si BP po, Your Honor, para makabigay ko po, mai-release ko po ang pera na yon kay security officer, Your Honor. So si VP Sara
nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125? Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor, Siya na rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank? um, basta yun po, paano ko po ma-encash, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Yung, Paano ko po ibigay Hindi, ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya. Kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encash ang naintindihan ko, cheque ang po. tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125? Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor, Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na din po kayo magpunta sa bangko. Na i-encash. Opo, Your Honor. Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash? Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naala ang cheque, pag meron na ang cheque, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang cheque at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you. Anika, ha? Ikaw, pag CSP. Tinatapos ko lang naman. Hindi, kanina ko pa nakikita yung kamay niya sa ibabaw, papindot na, biglang ayaw eh. Senator Judge Villanueva is recognized. Apologies to Senator Intiveros. I was informed that there was an earlier indication by Senator Villanueva to be called for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Mr. President, before I ask questions, can I ask Mr. President, presiding officer, if Colonel Lachica would be the next witness na sasalang po? That is the call of the prosecution, and no such manifestation has been made, although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel Lachica is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligudan? Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel Lachica, Your Honor, please. That is their call, Yes. Senator Judge I Villanueva. understand. Thank you. I hope siya po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin. May I ask now, Mr. Presiding Officer? Ma'am, matagal na po kayong SDO, di ba? Kung kayo ho ay pipili ng SDO, sino ang pipiliin nyo? Yung average na employee, yung tiwala kayo, o yung sobrang tiwala kayo? Ano po yun? Ako Opo, mismo? opo. Kunyari kayo po yung magpipili ng SDO ninyo. Ang pipiliin nyo po ba, average employee? O yung tiwala po kayo? O yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO. Kung ako, Your Honor, Opo. sa ako ang self, ang pilion ako, Your Honor, I will choose, Your Honor, yung tao na average po ang kanyang, how do you call this? Ang kanyang knowledge, ang kanyang thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor. So, hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka. Basta, naa siya'y knowledge, Your Honor, naa siya'y kabalo siya, Your Honor, kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali, alam po niya, Your Honor, kung ano Hindi ang importanteng tiwala ka, ma'am. Hindi po importante. tama. Partly po, Your Honor. Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular. Yung dinesignate po ako na magiging Sa SPO, OVP po. Opo. Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse. And
Process also all the necessary documents, Your Honor, for in relation for the confidential funds. Yun po yung sinabi sa inyo. Nung dinalaga kayo, yun po yung sinabi. Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung time, Ma'am Gina, basahon nimo ang GC 2015-01. So hindi ka pwede mag-decide how the confidential funds ay gamitin. Yung role mo limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials. Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor. Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO? Yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement, and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start? Hindi po ako nagdesisyon, Your Honor. Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso? Okay, Your Honor. Sorry, ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya. Okay po. Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BP ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds. Mhm. So, nagsulat siya, then, abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag. O naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, na po sa bandang fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So, No, na-approve na rin yung FPF. PFP, na-approve na PFP, po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanan mga attachments, Your Honor. Example po, yung band ko po, Your Honor. Mhm. Yung designation ko, Your Honor, as SDO. Yung resibo po, Your Honor, ng fidelity band, Your Honor. Yung kopya po ng approved na PFP, Your Honor. At saka, yung mga signatories po, Your Honor. At saka, And then actual Mon- disbursement. then, giprocess po, Your Honor, lumabas ang cheque, tapos nagpa-incas, and then, disburse ko po sa security officer, Your Honor. And then, huli, liquidation. Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation nga nag-i-implement po sa aming security officer na si Colonel Lachica. Okay. So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor. Mhm. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose, Purpose ng amount, intended recipient, timing ng disbursement, who gave the final approval? Pwede isa-isahon, Your Honor. Oo, sige. Ano galing sabi mo? First, Una po, yun sa amount. Purpose. nakabase po yun, Your Honor, sa SARO, Your Honor, na So wala kayong kinalaman what? sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount, tama? Si BP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor. Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko, intended recipient, Wala, ang nakabalo lang, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na si security ibig officer sabihin na wala po chika. kayong alam. Wala po ako alam kung in Yung terms timing ng disbursement, wala din po. timing ng disbursement. The Disbursement. moment na I disburse the money to Colonel Lachica, Your Honor, Kaya nga, wala ho kayong alam, sabi niyo nga po.
Na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-encash ko po ang chika, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalagaan niya na si Colonel La Chica, Your Honor. Okay, sa alin pong desisyon ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo ho talaga yung nag-decide. Ano, mahirap. Uulitin Ano? ko po yung tanong ko, ano po yung kayo mismo ang nagdidesisyon bilang SDO? Kasi parang lahat po ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdidesisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho niyo na kayo talaga ang nagdesisyon? Ang trabaho ko po, Your Honor, is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor. So ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ho kayong trabahong ganon. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong pinakita sa iyo, binago nyo. Hindi ko ma-relate ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry. Ulitin ko po ulit, wala po kayong ginagawa na pagbabago base doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles. Wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang, nagkaroon na ng AOM, magbabago na ako kasi meron ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension. Ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon may notice of disallowance na. Magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi nyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan nyo lang po. Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor. Ang tanong ko po kasi is wala ho kayong binago. Kahit kailan. Wala hong binago. Kailangan baguhin, kailangan palitan, kailangan mas detalyado, kailangan mas transparent. Yun po yung tanong. The same experience perhaps with Attorney Legutan. That's the witness's answer. You've asked her 3 times already. That's her answer. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho, ganito yung sagot ninyo dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema. Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor. At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO. Wala po kaming EOM, Your Honor. Ngayon po, naniniwala kayo may problema. Hindi ko po... Wala po sabihan, kayo Your dito Honor. kung wala hong problema na pinag-uusapan ngayon na kailangang klaruhin. Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Yes, Honor. yung trabaho nyo po bilang SDO, binabanggit nyo po kanina, tinignan nyo yung fund utilization, tugma lang. Tugma po, Your Honor, at saka galing po yon kay Colonel La Chica na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implementor, Your Honor. At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho. Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ARs na merong mga walang name, walang Last question po. Doon po ba sa sinasabi niyong safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga Wala. additional documents. Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung ano lang po, yung acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements po, Your Honor, na isubmit po sa COA, Your Honor. Ulitin ko po, wala na po sa safe box. Wala na. Wala na po, Your Honor. Salamat po, Nasubmit na Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Antiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa, kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po
binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs? Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am. Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel La Chica. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential fund. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. So tinanong at verify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros. Hindi ko po alam na birthday po yun, ma'am. Sabi nyo kasi tinanong nyo at verify nyo kay Colonel La Chica. Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am. Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon? Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am. So, kung wala pong alam si Colonel La Chica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun? Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel La Chica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am. Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon? Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po. Sa akin po. Kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel La Chica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Kindly wind up, Senator Judge Winding Risa. up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica.
Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina. Salamat po, Maraming ma'am. salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Ms. Gina. Good afternoon po, Yeah. sir, Your Honor. Question number 1, between you and as the SDO, no, and Colonel Lachica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility? Sir, pwede po, Your Honor, pwede po matanong ano po yung Yun yung may responsibilidad. Pag inintras ka ng pera, ikaw may responsibilidad. ako, So between you and Colonel Lachica, sino yung may responsibilidad sa pag-entras ng pera? ako po, Public funds, ikaw. Ako Thank you. po, Your Honor. Yeah. So each of the 4 times that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel Lachica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba? Opo, Your Honor. Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office? Are you referring po kung ano pong, Hindi. Kapag kasi yung vault, kaya kakailangan may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure. opo, Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure. opo. So, pag gagaling mo sa bangko, dinadaan mo muna sa vault o diretso binibigay mo na kay Colonel Lachica? Pag na-encash na po ang cheque, Your Honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel Lachica na Hindi, pakisagot lang, na-encash na po. dumadaan ba sa vault ng office mo o diretso kay Colonel? Yung first po na withdrawal, Your Honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, Your Honor. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat? Half-half po, Your Honor. Paano yung half-half? Yung 2023, Kalahati ng 125 kay Colonel, kalahati. hindi po, Your sa vault. Honor. Ganito po, Your Honor. Sige. Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor. I-inform ang Vice Presidente na na-encash ko na ang cheque. And then, I also called up Security Officer Colonel Lachica na na-encash po na ang cheque. Then, agad po, magsagot po sa akin si Colonel Lachica na, yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel Lachica sa mga expenses na to be incurred na Hindi ang tinatawag tanong ko, ko. Your Honor, yung object of expenditures, Huwag mo na Your haluan Honor. ng iba, Miss Gina. No? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the 4 times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion kay Colonel Lachica o meron ka pinasok sa vault? Yung, Lahat. yung, Each of the 4 times. hindi, lahat, Your Honor. Yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million, nirelease ko po kay Colonel Lachica. Pero yung first quarter po ng 2023, Your Honor, ang hiningi lang po, ang nirelease ko lang po kay Colonel Lachica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your Okay. Honor. Yung sumunod na quarter. Then, after that, Your Honor, mag-submit siya sa akin ng fund utilization Hindi, report, Your after Honor. withdrawal. After withdrawal, Yeah. yung second quarter, Your Honor, ng 2023, 3 times ko na po na-release kay Colonel Lachica. And same also with the third quarter of 2023, 3 times ko po na-release. 3 tranches. Three Tranches. times. 3 tranches. Tranches. So, okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski paggamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices. Di ba? Napirmado ng totoong tao, hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin, nag-purchase ka ng silya,
nag-purchase ng medicines, ito hindi po pwede yung classified, maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts, ano? Official receipt. Na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay Yeah, doon I'm telling na you, that is supposed to be the practice. kung regular po na transaction, Your No, Honor. supplies. Regular Supplies. po ang pag-transact, Your Honor, No, hindi no. po in relation sa confidential Supplies. funds. Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies, kailangan may sales invoice, kailangan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Hindi ako ang sagot ko po, Your Honor, is You don't agree? yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang invoice, Your Honor, sa GC, Your Honor. Well, anyway, Yun ang understanding ko sa GC po, Your Honor. I won't argue with you. No? Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP? Ano po, Your Honor, ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor. Wala kang oversight? Kung ano sabihin ni Colonel Lechica, prepare, pirma, approve ng SDO. Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor. Maubos yung oras ko, ulitin ko tanong ko, ano? Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, delikado ka. Pero kung hindi, sabi mo kasi narinig ko yung sagot mo kay Atty. Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So hindi ministerial, hindi ba? Gidiscuss po namin, Your Honor, yung PAP, Your Honor. Hindi Tapos po na ako oras ko. Sige, nagpirma. maraming salamat. Wala akong makita makumasagot. Senator Judge Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the Special Disbursing Officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba? Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor. Correct. Now, can you delegate these powers to others? Gidisburse ko po ang confidential fund, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor. Hindi, yung pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others? Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor. Oh, so Gidisburse, therefore the answer is no. You cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh, sabi mo eh, di ba? All right, now, my question is this. Hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers, ano, sa OBP? Wala kaming regional po, Your Honor. Yun. Kasi, in your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide, yung activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa. Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement, siya po ang mag-conduct ng confidential, siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. So, kaya niya yon, expertise niya, 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel Lachica. Hindi ko yan masabi, Your Honor.
Kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, para, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Senator Judge Marcos is recognized. Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nagbe-base lang po ako, ma'am, kung paano yun